mga kapsat, pag-usapan naman natin tong senior ni Attorney Rene, mga kapsat. Ano, dalawa ito na pinanood ko na actually. Itong Who is the next Senate President? Historical President. Or you may have crossed the line, lies, laws, and liability. Mukhang maganda to, itong latest niya, kahapon lang to. O, pakinggan natin sa Attorney Rene, mga kapsat. Nag-improve ang kanyang meron na siyang PowerPoint, nag-i-improve si attorney Rene. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga YouTube followers at Mukhang may editor na si attorney Rene, mga kakabsat. Subscribers. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Rene Bueno, ang inyo pong tagapagpaliwanag ng mga umiiral na batas sa ating bansa at tagapagpaliwanag na rin ng inyong mga karapatan. Sa araw na to ay ating pong pag-uusapan ng isang napaka-importante at napaka-seryosong issue. Ito po ay tungkol sa isang fake video na tinatarget ang dating testigo ng Senado na ang pangalan ay Michael Murillo or alias Rene. Kapangalan ko pa itong testigo na to. Hinayupak ba talaga, Attorney Rene? Kapangalan mo? Potrages. At pag-uusapan din natin kung ano ba naging legal na aksyon ng ating senadora na si Riza Hontiveros after malaman niya ang pagpapakalat ng fake video na to. At ano ba ang ginawa niyang legal na aksyon? Pumunta po siya sa National Bureau of Investigation at doon po ay nagsampa ng reklamo at mga charges laban sa mga responsible persons who maliciously, deliberately disseminated fake news. So para dun sa mga hindi masyadong updated sa mga balita, ako po ay magbibigay sa inyo ng brief background about what actually transpired in this case. Noong June 24 po, pesta po ito sa bayan ng San Juan. Noong June 24, isa pong account sa Facebook ang nag-upload ng isang video alleging that Michael Murillo testified only in one Senate investigation involving the case of KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Na kung saan ito daw ang testigo na to ay nagpunta lamang sa Senado to testify because of a consideration. He was paid 1 million pesos daw in order to tell a lie during a Senate investigation. Siyempre, mabilis kumalat ang balita sa internet. Ito po ay nakarating sa atensyon ng ating senadora na si Riza Hontiveros. And after 1 week, Senator Riza Hontiveros issued an official statement denouncing the video as a fake news. Ito daw video na lumabas sa Facebook na yan na nagsasabing nag-testify lang in consideration of 1 million pesos na binayad ni Senator Riza Hontiveros in order for this witness to tell a lie ay isa daw pong purong kasinungalingan at walang katotohanan. According to Senator Hontiveros, this is an act of witness tampering. At ito po ay nagbunsod o nagtulak sa ating senadora na magsampa ng kaukulang reklamo sa National Bureau of Investigation. Bukod dito, sinabi din ng ating senadora na meron siyang mga resibo or documentary evidence na nagpapatunay na ang testigong ito ay sinungaling sapagkat sometime in 2023, this Michael Murillo even sent her office an email saying that he would like to voluntarily testify in the Senate investigation against Apollo Kibuloy. And also, there was also a communication addressed to the office of Senator Hontiveros na itong testigo na to ay humihingi ng laptop sa kanya. At ayon naman sa opisina ni Senator Hontiveros, ni-reject niya ang kahilingan na
ang testigo ay mabigyan ng isang laptop sapagat ito ay mag-appear as a form of bribery. So hanggat maaari, ayon sa senadora, ay ayaw niyang magbigay ng kahit anong pabuya dito sa testigo na to. Malaki man o maliit, gawan natin ang legal analysis to. What is going to be the implications? No? Yung legal implications of this fake video are very significant. So here, we were able to identify 3 key offenses dahil dito sa pagpapakalat ng fake video nito. Number 1 is cyber libel. Sa ilalim po kasi ng Section 4 ng Cybercrime Prevention Act o yung Republic Act 10175. Sinasabi dito na kapag ikaw ay nagpakalat ng isang false information, lalong-lalo na kung gumamit ka ng laptop, ng cellphone, ng tablet, at ikaw ay nagsabi ng isang bagay na wala namang katotohanan, no, laban sa isang tao, at ang intention mo ay ma-damage ang kanyang dangal at reputasyon, this will constitute as a crime and you will be held liable for cyber libel under Cybercrime Prevention Act. At ang pangalawa dito ay pwede kang maging liable for obstruction of justice. Dito ay mababasa mo to sa Article 184 of the Revised Penal Code. At ang pangatlo dito ay yung falsification of documents or falsification of electronic evidence. Kapag ikaw ay nag-create ng isang content, inedit mo to, in-upload mo to sa social media, katulad ng Facebook at YouTube, at ang content nito ay walang katotohanan at ang primary intention is to damage the reputation of a person. O kahit hindi mo nga i-identify yung person, kung ang kabuuan ng content na to ay sinasabing at nagtuturo sa isang tao, you will be held liable. At doon sa mga nag-share ng mga fake videos, at ang sinasabi mo ay hindi ka pwedeng maging liable because hindi naman ikaw yung nag-create. Hindi naman ikaw yung nag-upload. Hindi naman ikaw yung nagpakalat ng fake videos. Share mo lang naman kasi natuwa ka. That is not an excuse. That is not legally acceptable. Because sharing a fake information, sharing a fake news is... Kung problema nyo yung napakaraming daga sa bahay ninyo, laging tumatakbo sa kesame, nakatambay sa damitan ninyo, kumakain ng damit ninyo, katapos a crime. That will constitute as a crime. So mag-ingat-ingat tayo sa pag-share ng mga information. At ito po ay napatunayan na natin sa mga different jurisprudence decided by the Supreme Court. In People versus Napoles, no? Yung witness protection kasi is very crucial to the justice process. Yan po ay piniliwanag sa People versus Napoles. Ang pangalawang kaso dito, yung Dicini versus Department of Justice. Sinabi dito na yung malicious dissemination of false information online constitutes cyber libel. At ang pangatlo dito ay yung Tolentino versus Bailosis, no? Yung defamatory content is actually actionable even without naming, no, the individuals of which their reputation is harmed or damaged. So importante po yan. Yan po ang sinabi ng Tolentino versus Bailosis as decided by the Supreme Court. So huwag kayo basta-basta magsasabi ng kasiraan ng isang tao, masisira yung kanyang reputasyon, kahit hindi mo sabihin ang pangalan ng taong sinisiraan mo, kapag ito ay identifiable, then you will be held legally responsible. Okay? So, ito din ay lumalabas na magiging threat to other witnesses. It would undermine the judicial process. So, very alarming to. So, we need to be very careful in creating, editing, uploading,
disseminating fake videos because there are several laws of which you may be held liable. So sino-sino yung mga magiging responsible dito and liable? Unang-una, yung nag-create ng video. Pangalawa, yung nag-edit, liable din yan. Pangatlo, yung nag-upload. Pang-apat, yung nagpakalat ng video. At the last but not the least, yung nag-share ng video. Ang sabi ko nga kanina, sharing a video only. Sasabi mo, nag-share lang ako. But that is not a legal excuse. You will also be held responsible. Especially kung ikaw ay isang taong edukado, college graduate ka, marunong at itinuturing na matalinong tao, isa kang degree holder, isa kang CPA, engineer, abogado. Abogado ka tapos nag-share ka ng fake information. Nag-disseminate ka ng fake news. Then dapat mas malaki nga ang parusa kapag ikaw ay isang abogado at nagsishare ka ng mga peking impormasyon. Eh lalo na siguro kung public official ka at nagpapakalat ka ng fake news. So the law is very clear. No? The dissemination of false information is punishable under our existing laws. And in this case of the Senate witness na si Michael Murillo, this action of disseminating false information constitutes as a violation of the Cybercrime Prevention Act or cyber libel ang iyong magiging pananagutan dito, in addition to falsification of electronic evidence and obstruction of justice. So, mag-ingat-ingat po tayo sa paggawa ng mga content at pag-share nito online. Bago po tayo magtapos, mga amigos, mga amigas, meron po akong nakalimutang banggitin kanina. Doon po kasi sa reklamo at sa request for investigation na isinampa ni Senator Risa sa NBI, ay isinama niya po ang pangalan ng 12 influencers at vloggers na ayon sa ulat ay nagpapakalat ng nasabing fake video. Sa kabila ng lahat na alam naman nila na wala itong katotohanan sapagkat ang mga karamihan dito mga edukadong tao at meron pang ilan na kasamahan natin sa legal profession, mga abogado. So, ito po kasing pagpapakalat ng maling impormasyon at kahit alam mong ito ay wala namang katotohanan talaga, ay maituturing na malicious dissemination of a false content, which is considered as a crime under our existing laws. So, bilang pagtatapos, malinaw po ang batas natin. Ay, nakamute ako. Ito po ay hindi Sorry. simpleng intriga lamang. Ang pagpapakalat ng maling impormasyon, ang pagpapalaganap ng fake news, lalong-lalo na kung ang iyong intensyon ay takutin ang mga testigo at palabnawin ang kanilang mga testimonyang naibigay na sa mga may kapangyarihan. Ito po ay isang malinaw na paglabag sa mga umiiral na batas sa ating bansa. Kung kaya't tayo bilang mga ordinaryong mamamayan ay may responsibilidad na iwasan ang mga ganitong gawain at tulungan ang ating pamahalaan to prevent the dissemination of fake news. Dahil ito ay maapektuhan din tayo nito. Because sabi ko nga sa mga nakarang episodes ko, if there is no
political stability. Definitely, there will be no economic stability. Dahil yung pagpapakalat ng fake news, sinisira niya ng katayuan ng politika na ang magiging epekto ay kasiraan ng katayuan ng ating ekonomiya. So magsama-sama tayo. Huwag tayo basta-basta nagpapakalat o nag-share ng mga fake videos. Iwasan natin yan, tulungan ng ating pamahalaan na i-prevent the spread of false information and fake news. So hanggang dito na lamang po at sana po ay may natutunan kayong muli dito sa aking episode at hanggang sa muling pagkikita. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Salamat, Attorney Rene. Yun, no? Kita nyo naman, guys, oh, talagang mayroon na siyang pag-edit dito si Attorney Rene. At least mas okay na siya ngayon. Alright. Nice. Oh, guys, balik tayo kay Attorney Claire. Gusto ko kasi balikan, guys, itong topic ni Attorney Claire. Actually, hindi itong tungkol sa DepEd na naka-live siya ngayon.